Dawn Freak sa Dark Continent Part 26. Pag-usapan natin yan, mga idol. At ngayong araw nga mga lodi, tatalakayin na natin ay ika-26 na kabanata sa paglalayag ni Dawn sa madilim na kontinente. Pero bago ko nga umpisahan, ililinawin ko lang na hindi pa po ito official at ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Boy Anime para sa mga Hunter fan na patuloy nagmamahal ng Hunter x Hunter anime. At kung interesado ka nga, tara na, umpisa ka na natin to. At konting recap nga lang muna tayo sa nakaraang kabanata. At dyan nga, nakulog na ni Dawn Freak ang Hellbell sa kanyang Black Portal. At pagkatapos nga niyan, ipinakain niya na ang lahat ng mga alipin ng Nitro Rice. At sabi niya na sabay-sabay nga daw nilang makikita ang liwanag sa madilim na kontinente. At dito na nga mag-uumpisa ang part 26 ng bidyong ito. At dyan nga, nagpatuloy na umiyak ang pinuno ng mga alipin sa harap ng ating bida. At sabi niya na maraming salamat nga daw kay Dawn Freak. Dahil sa kanya, muli silang nabukayang lahat para maniwala na mayroon pang pag-asang mabago ang kanilang magulong mundo. At dagdag niya pa na handa nga daw nilang ibuhis ang kanilang buhay para masuportahan ang magandang hadikain ng ating bida. Kaya sigawan ang lahat ng mga alipin dyan ng kapayapaan dahil dumating na nga daw ang bagong pagbabago. At dyan nga, masaya ang ating mga bida dahil ang mga alipin tuluyang naging kapanalig na nila. Hanggang nagsalita na nga si Dawn sa kanila at sabi niya na ngayon nga daw isasama niya muna ang lahat sa ligtas na lugar para maiwasan ang kapahamakan. Kaya ang pinuno at mga alipin sumama na dyan sa ating mga bida. Pero bago sila tuluyang umalis dyan, kumuha muna si Dawn Freak ng napakaraming Nitro Rice at mga ugat nito para makapagbinhi sila sa kanilang base. Hanggang sabay-sabay na nga silang pumasok sa Black Portal ni Dawn para puntahan na ang kaibigan ng ating mga bida. At sa pagpunta nga nila dyan, sobrang saya ng mga kaibigan nila doon at sinalubong ng may galak ang mga aliping halimaw. At sabi ni Dawn, nakamusta na nga daw ba ang lahat? At sagot nga ng kanyang mga kaibigan na okay lang daw sila at masayang nabubuhay dito. Hanggang binigyan na nga ni Dawn Freak ang mga Nitro Rice para makakain na sila. Kaya lalong sumaya ang kanyang mga kaibigan dahil ngayon pa nga lang sila makakatikim ng espesyal na yaman. At sabi pa ni Dawn na itanim din daw nila ang mga ugat nito para meron silang sariling Nitro Rice sa kanilang lokasyon. At ang pinuno nga ng mga alipin talagang napahanga sa ating bida dahil sa kakaibang kabutihan nito at malasakit sa iba't ibang nilalang.
At sabi niya na ang mga Mikus monster nga daw, akala niya ay ubos na dahil pagkain nga lang daw ang tingin dito ng mga halimaw. Kaya masaya daw talaga siya na makitang buhay ang mga ito. At nabanggit din ng pinuno ang bakulaw na kaibigan ng ating mga bida. At ang bakulaw na halimaw nga daw na yan ay mula sa angkan ng mga oger. At sobrang tatakaw daw ng mga nilalang na yan at walang iniisip kundi ang kanilang sarili. Kaya masayang makita raw na ang isang oger ay may malasakit na sa mas mahina sa kanya. Hanggang umirit pa nga si Don na malaki na ang pinagbago ni Baku simula na maging kaibigan namin siya. At kung tutusin, siya ang tagapagbantay ng ating mga kaibigan. Di ba Baku? Sabay bisbulb sila ng bakulaw na halimaw. Kaya sobrang hangang-hanga ang pinuno ng mga alipin kay Don Prix. Dahil paano daw nagagawa nito na mapaamo ang mababangis na halimaw. Hanggang may inamin si Don sa lahat ng kanyang kaalyansa at sabi niya na mayroon pa akong isang kaibigan na hindi niyo pa nakikilalang lahat. Kaya tanong nila na sino daw ba ang kaibigan na yon, at sagot nga ni Don na huwag kayong mag-alala dahil makikilala niyo rin siya balang araw. Hanggang nagkasiyahan na nga ang hukbo ng ating mga bida dahil sa bagong alyansa at nagsalo-salo sila at nagkainan bilang pagdiriwang sa bagong mga kaibigan. At habang nagkakasiyahan nga ang lahat, kinausap ng pinuno ng mga alipin si Don Prix at sabi niya na kung meron nga daw siyang maitutulong, sabihin nga lang daw ni Don at susunod daw siya sa anumang ipapagawa ng ating bida. At sagot nga ni Don na sa ngayon nga daw hindi niya pa kailangan ng tulong. Pero darating daw ang araw na kakailanganin niya ang tulong ng bawat isa. At sabi naman ng pinuno, pero ano daw ang kanilang plano para sugpuin ang kasamaan? At sagot naman ni Don Prix na sa ngayon, wala pa tayong plano para sa kaharian ng kadiliman. Dahil yan ang laban na kailangan nating paghandaan. Kung susugod tayo ng maaga, maaga tayong mamamatay. Kaya kailangan daw na pag-isipan at pagplanuhan ng maigi ang pagsugod sa kaharian para maiwasan ang kapahamakan ng karamihan. Hanggang nagtanong nga si Don Prix sa pinuno patungkol sa hari at sabi niya na di ba nakita mo na ng harapan ang hari ng kadiliman? Ano ba ang masasabi mo sa kanya? At sagot nga ng pinuno, oo daw, nakita niya na ng harapan ang hari ng silangan at sobrang nagulat daw talaga siya sa lakas nito dahil ang pinakamalakas nilang si Supremo walang nagawa sa lakas ng hari. At malakas din daw ang kutob niya na hindi pa nilalabas ng hari ang kanyang tunay na lakas. Pero sa kabila daw nun, wala pa rin daw kinamo si Supremo dahil natalo ito sa isang kisap mata.
At sobrang nakakatakot daw talaga at nakakakilabot ang presensya ng hari ng silangan dahil nababalutan daw ito ng napakasamang aura. Isang presensya na hindi mo na nga daw papangaraping mabuhay pag nakita mo ito. At sabi na nga lang ni Don na kung ang hari nga daw ay sobrang lakas, ano naman daw ang masasabi ng pinuno sa mga anak ng hari. At sagot nga ng pinuno ng mga alipin na hindi niya pa daw nakikitang lumaban ang mga prinsipe, pero paniguradong malalakas daw ang mga ito. At tanong muli ng ating bida, sabi mo, nung mga nakaraan, may mga kapitan at commander ang hari. Sino-sino ba sila at gaano sila kalalakas? At sagot nga ng pinuno na hindi niya daw kilala ang lahat ng opisyal ng hari, pero dahil sa matagal niya daw na paglilingkod sa kataas-taasan, may mga pagkakataon daw na paiba-iba siya ng destino, kaya nakita niya ang iba-ibang opisyales ng hari, pero 3 lang daw ang pinakakilala niya sa mga ito. At ang una nga daw ay si Goblin, ang kapitan ng 1st Division. At ang isa pa daw ay ang walang pusong commander na si Gargoyle. At ang pangatlo naman daw ay walang iba kundi si Supremo, dahil pagkatapos nga daw nitong matalo, ginawa siyang opisyal ng hari at binigyan ng kapangyarihan. At ang ibang kapitan at commander naman daw ay kilala niya lang sa muka, pero hindi niya alam ang mga pangalan. Pero tinitiyak daw niya na malalakas ang mga opisyal ng hari, dahil hindi daw pumipili at kumukuha ang hari ng mahihina. At sagot nga ni Don Prix na magaling, dahil ang mga impormasyon na yan ay mapapakinabangan natin sa pagbuo natin ng plano. At kung may kaalaman tayo sa kaharian, napakalaking bagay nun para sa atin. Hanggang nagpaalam nga muna si Don sa lahat at sabi niya na aalis lang daw siya saglit at may titignan at ipagpatuloy lang daw nila ang kanilang masayang pagsasalo-salo. Pero si Kid nga biglang kumirit dyan at sama nga daw siya, pero sagot nga ni Don na hindi na daw dahil babalik din naman daw siya agad, hanggang umalis na nga ang ating bida at pumasok na siya sa kanyang black portal. At pagkatapos nga yan, lipat na ang scene sa walang pusong mamamaslang. At dyan nga, naglalakad si Zoldyck ng matamlay. At sabi niya sa kanyang isipan na nakakaboring naman daw. At saan daw kaya talaga napadpad ang walang kwentang prinsesa na yon? Meron daw yung sinasabi na amang hari na mukhang magpapasaya sa kanya ng lubusan. At saan niya daw kaya matatagpuan ang hari na yon? At dagdag pa ni Zen na maliban nga daw sa hari, sino naman daw kaya talaga ang hudas na nilalang na umatake sa kanya nung mga nakaraan? Kailangan pa nga daw niya yon makatulan ng kamatayan. At habang naglalakad nga ang assassin, may nilalang na sumusunod sa kanya. At pagkatapos nga niyan, balik na ang scene sa ating bidang hunter. At pumunta pala ulit siya sa lokasyon ng Nitro Rise at pinakawalan niya na ang ahas na banta. At dyan nga sabi ng Hellbell, nakakaibang kakayahan ang kinamit mo sa akin. At sagot nga ni Don na ang totoo na ang Black Portal ay nagaya ko lang sa isang nilalang na nabubuhay dito. Pero ang kaibahan nga lang, kaya kong improve at palakasin ang kakayahang nagaya ko sa isang iglap. Hanggang napansin nga ng Hellbell na tila ubus-purubos na ang Nitro Rise at tila isang usbong na lang
ang natira. Kaya sabi ni Don na pasensya na daw dahil nagkasiyahan daw sila ng kanilang mga kaibigan at pinagsalu-saluhan ang nitro rice. At sabi nga ng Hellbell, nalapastangan ka talaga, nagtira ka pa ng isa. At sagot naman ni Don na alam ko namang kaya mong paramihin yan. At sabi na nga lang ng ahas na banta, nakatakot-takot na parusa nga daw ang kakaharapin ng ating bida sa kanyang mga paglabag na ginawa sa batas ng Dark Continent. At paniguradong hakatulan daw siya ng mga nakatataas ng walang katapusang parusa. At sagot nga ni Don na kung paparusahan nila ako at pahihirapan, magiging maramot ako sa kanila. Dahil kung tatapusin nila ang buhay ko, ilalaban ako hanggang kamatayan. At sagot nga ng Hellbell na alam kong yun ang gagawin mo, katulad ng ginawa mo sa akin. Pero sasabihin ko lang sa'yo, nasa mundong ito, napakarami pa ang malalakas. At panigurado daw, pag nalaman ng hari ng silangan na halos naubos ang nitro rice, tiyak daw na manggagalaiti yun sa galit. Dahil napakaswapang nga daw ng hari na yon at halos inaangkin ang lahat dito sa expert ng Dark Continent. Pero maliban daw sa hari ng silangan, tiyak daw na hindi rin ito papalampasin ng mga hari sa kanluran. At baka magpadala daw sila ng mga tauhan para hulihin at tapusin ang manlalakbay. Pero sagot nga lang ni Don na mukhang magiging masaya nga daw ang paglalakbay niyang ito. At tanong niya pa sa Snake Hellbell na sino ba ang pinakamalakas sa 5 banta. Pero sagot nga ng ahas na hindi niya daw masasagot yan dahil hindi niya pa daw nakakalaban ang ibang banta. Pero lahat nga daw sila ay inatasan ng mga nakatataas. At dagdag pa ng Snake Hellbell na meron daw sa kanilang isang banta na sa kanluran talaga nagmula. Pero dahil sa kakaiba at nakakatakot na kapangyarihan nito, minabuti nga daw ng mga nakatataas na gawin na lang itong banta sa silangan para maging bantay o depensa sa mga papasok sa kanilang mundo. At sabi pa ng Hellbell na siya naman daw ay nagmula sa Snake Island sa bandang duluhan ng silangan. At sabi naman ni Don na sana daw maglaban silang muli ng Snake Hellbell sa isa pang pagkakataon. At sagot naman ng Hellbell na pwede naman daw kung sila ay muli pang magkikita. At dagdag niya pa na ano daw ba ang pangalan ng ating bida. At sagot nga ni Don na Don Prix ang pangalan ko at isa akong hunter. Hanggang nagpaalam na nga si Don at pumasok na siyang muli sa kanyang black portal. At pagkatapos nga niyan, ilipat na ang scene sa pagdiriwang nila Kido. At dyan nga, sabi ng mga Mikus sa pinuno ng mga alipin na si Don Prix nga daw ang tumulong sa kanila sa binhit ng kamatayan nung tatangkayin daw silang lamunin ni Baku. At si Don din daw ang nagdala ng malaking puno na punong-puno ng yaman para may makain sila sa araw-araw. Kaya utang daw nila ang kanilang buhay kay Don Prix. At hirit naman ni Baku na si Don din daw ang nagpabago ng kanyang pananaw na pwede naman pala siyang mabuhay na kahit na hindi siya kumain ng kapwa niya mga halimaw. At pagkatapos nga niyan, talon na ang scene sa ating bida. At nag-ikot-ikot pa nga si Don gamit ng kanyang black portal sa ibang bahagi ng Dark Continent hanggang mapadpad siya sa baybayin. At habang naglalakad nga siya,
meron ding isang nilalang ang nanonood sa kanya. At sobrang saya nga niyan habang pinagmamasdan ang ating bida. Pero habang nagsasaya nga siya, biglang nagsalita si Don at sabi niya na lumabas ka na. Hanggang kailan mo ba ako panonoorin? Kaya lumabas na dyan ang nanonood sa kanya at sabi niya, napakalakas naman talaga ng pakiramdam mo. At yan ngay walang iba kundi si Cobra, ang isa sa mga gatekeeper ng Dark Continent. At dyan nga, ingumiti si Don Prix at sabi niya, Naiko pala yan, Cobra. Matagal din tayo hindi nagkita. Kamusta na? Na eto, medyo busy, ika ni Cobra. Hanggang naramdaman nga ni Don na mayroong papaatake mula sa itaas. Kaya talon agad siya dyan ng sobrang bilis para makaiwas. Pero wasak nga ang tinamaan ng kanabo ng halimaw. At yan nga'y walang iba kundi si Boron. At sabi nga niyan na maglaban na daw silang muli ng ating bida. At gagamitin niya na nga daw ang 100% ng kanyang lakas. At sagot nga ni Don na sige daw, okay daw yan. Kaya si Boron pumorma na dyan. Pero bigla na nga lang may sumigaw. At sabi niyan, natigilan mo yan, Boron. Hindi yan ang misyon natin. At yan nga'y walang iba kundi si Lion King. Kaya si Don muling napangiti dyan at sabi niya, nakamusta na daw ba? At hirit naman ni Boron na magpapainit lang naman daw sana sila ng mortal. Masyado naman daw maigpit etong si King. Minsan na nga lang daw sila magkita ni Don. Tapos pagbabawalan pa silang magpainit. At sagot nga ni King na tumigil na nga daw sa katarantaduhan si Boron. Dahil alam naman daw na to na may emergency alert na kailangan nilang unahin. At si Don Prix naman naguguluhan sa pinag-uusapan ng mga bantay. Kaya tanong niya na ano daw ba ang nangyayari. At bakit na parito sa loob ang mga gatekeeper. Kaya dyan ipinaliwanag na ni King ang mga nangyari. At sabi niya na meron nga daw isang pangakas na nilalang ang pumasok sa loob ng Dark Continent at binaypas silang lahat. At ngayon nga daw hinahanap nila ang nilalang na yon. Pero si Phoenix naman daw kasalukuyang hinahabol ang lapastangang nilalang na yon. At si Don nga napapaisip dyan at sabi niya, nung bago daw siya makapasok sa loob ng Dark Continent, merong isang nilalang ang nanggulo sa laban niya. Yun daw ba ang tinutukoy ng mga bantay? Pero sagot nga ni Cobra na hindi daw yon, dahil nakapasok na rin daw yon kasunod ng ating bida. At sagot nga ni Don na nakapasok na rin pala siya, pero hindi ko pa siya nakikita at nasasalubong dito sa loob, na mukhang magkukross din ang landas namin balang araw. At sabi naman ni Boron, napatay sa akin ang taong yon pag nakita ko siya. At sagot naman ni Don na bakit naman daw, na pinatay niya ang dalawa naming miyembro, kaya pagbabayarin ko siya, ika ni Boron. At dyan nga nagulat ng bahagya ang ating bida sa mga sinabi ni Boron. At sabi naman ni King, pero ibang nilalang ang lapastangang hinahabol namin ngayon. Kaya si Don napangiti na naman dyan at sabi niya na kung ganon, may una, pangalawa at pangatlo na nangas na pumunta
ng Dark Continent. Nakakatuwa namang isipin na meron ding ibang mga baliw na katulad ko na sana magkita-kita kami dito sa Dark Continent. At diyan nga, nagpaalam na sila King at mauuna na nga daw sila dahil hakabulin pa nila ang lapastangang nilalang. Kaya si Don nagpaalam na rin sa kanila. At pagkatapos nga niyan, balik na ang scene kay Zen Zoldyck at pinakita na rin dyan ang sumusunod sa kanya. At yan nga walang iba kundi si Greedo na isa ring gatekeeper ng madilim na mundo. At sabi nga niya kay Zen na gusto bang ituloy na natin ang nahudlot nating laban. At si Zen Zoldyck naman matamlay sa kanya at sabi niyan, nang totoo kasi hindi ako interesado sa'yo, pero sige, pagtsatsagaan na rin kita. Kaya si Greed natakam dyan at sabi niya, napakayabang mo talaga, napakasarap mong patayin. Hanggang pumorma na nga siya para patayin si Zen Zoldyck, pero bigla na nga lang may nagsalita dyan, kaya napatigil si Greedo. Na ano ba ang ginagawa mo, Greed? Alam mo naman siguro kung ano ang command sa atin. At yan ngayon walang iba kundi si Brainskull. At sagot nga ni Greed, napakayabang kasi ng nilalang na to, kaya gustong gusto ko siyang tapusin. Pero mabuti dumating ka, kaya napigilan ko ang sarili ko. At sabi naman ni Brainskull sa assassin na paumanhin nga daw, may hinahanap lang daw kasi sila, kaya sila nandito. At sagot naman ni Zen na hindi ko naman tinatanong kung bakit kayo nandito, at wala rin akong pakialam kung ano ang hinahanap nyo. Basta umalis na lang kayo sa daraanan ko, dahil baka mapatay ko pa kayo pag nangati ang mga kamay ko. Sabay alis na si Zen Zoldyck dyan, papalayo. At sabi na nga lang ni Greed na napakasarap talagang patayin ng nilalang na yun, pabayaan mo na siya, ika ni Brainskull. At kung tutusin nga daw, sila ang may pagkukulang dahil hindi sila nagbigay ng mga guide sa mga manlalakbay kahit na sila ay nakapasa sa kanilang mga pagsubok. At pagkatapos nga yan, balik na ang scene kay Don Prix at bumalik na nga ang ating bida sa kanyang mga kaibigan. At meron nga siyang minungkahi sa mga ito at sabi niya na ngayon nga daw, dahil sa pagkaubos ng Nitro Rice, maaaring huntingin nga daw sila ng mga nakatataas at magiging mainit sila sa mga ito, kaya kailangan daw nila magdoble o triple ingat dahil kung ang lugar nga daw na ito ay matutunton ng mga kalaban, magdedelikado nga daw ang lahat. Kaya sabi ni Don na meron pa daw siyang naisip na mas ligtas na lugar dito, at yan nga daw ay ang kanyang black portal, at gagawa daw siya ng isang malaking silid para doon na manirahan ang lahat. Pero tanong nga ng ibang mga kasama ni Don Prix na ang mga yaman at espesyal na yaman daw ba pwedeng mabuhay doon. At sagot nga ni Don na hindi daw maaaring mabuhay doon ang mga yaman dahil ang silid daw sa kanyang black portal ay gawa sa kanyang nen at walang mga likas na mineral mula doon. Kaya lahat ng mga kasamahan ni Don Prix napaisip dyan dahil sayang naman daw ang mga Nitro Rice na kanilang mga tinanim. At ang malaking puno na sagana ng mga yaman
baka mamatay daw ang lahat ng ito kung kanilang pababayaan. Sayang daw talaga ang pagod din ng lahat kung mangyayari yon. Ito pa naman daw ang kanilang pinaka main source o ang pinaka pinagkukuha na nila ng pagkain. Kaya nag-usap-usap ang lahat at kung ano nga daw ang mapagdedesisyonan nila, irerespetuhin nga daw ni Don Prix. At sabi nga ng lahat na sa ngayon nga daw, huwag muna silang lumipat dahil ang lugar naman daw na ito malayo sa kapahamakan dahil hindi ito alam ng ibang mga halimaw. Pero sobrang salamat daw talaga sa ating bida dahil lagi nitong iniisip ang kanilang kapakanan. At sagot nga ni Don na wala daw yun dahil sila nga daw ay isang grupo at sila lang din daw ang magtutulungan. At sabi pa ni Don Prix sa mga alipin na basta na mag-ingat daw sila ng sobra-sobra at maging mapangmatsyag sa kanilang lugar. Dahil meron nga daw mga hindi inaasahang pangyayari, kaya mas maganda daw ang laging handa sa anumang oras. At pagkatapos ng pagpapayo ni Don Prix sa lahat, nagpaalam na silang dalawa ni Kido at magpapatuloy na nga daw sila sa kanilang paglalakbay. Hanggang pumasok na nga ang dalawa sa Black Portal at pagkatapos nga niyan, ilipat na ang scene sa pugad ng mga kimera. At sabi nga ng alagad ng hari na meron daw nakapasok sa kanilang lungga at pinagpapatay ang kanilang mga alagad. Kaya sabi ng hari ng mga langgam, natapusin niyo sila at huwag niyo silang kakaawaan. Kaya kumilos na dyan ang mga royal guards o mga maharlikang gwardya ng mga Chimera Ants at sila na nga daw ang bahalang lumigpit sa mga bisita. At pagkatapos nga yan, ipinakita na ang mga nilalang na sumugod sa kaharian ng mga Chimera Ants. At yan pala ay mga tauhan ng hari ng silangan at pinapatay nga nila ang mga may hinang kimera na kanilang nakikita. At sabi nga ng isa na napakahihinang nilalang ng mga ito, bakit pa ba sila nabubuhay sa mundo? At sabi naman ng isa, nabuhay sila para mamatay. At ika pa ng isa, nakakaawa naman sila. Hanggang nagsalita pa nga yung isa sa kanila at sabi niyan na nasaan pa ang inyong hari? Ilabas nyo na lang kasi siya para hindi na kayo masaktan. Bakit? Natatakot ba ang inyong hari? At sa isang idlap nga, naputol ang ulo niyan. Kaya nagulat ang lahat ng kanyang kasamahan. Hanggang may nagsalita na nga dyan at sabi na hindi naman takot ang aming hari. Busy lang kasi siya. Hanggang dumanak na nga ang dugo dyan at pinag-uubos ang mga lieutenant ng hari ng silangan. At ang mga umubos nga na yan ay walang iba kundi ang mga royal guards ng mga Chimera. At sabi nga ng nagngangalang Yup na ano ba ang mga ranggo ng mga sumugod na yan? At sabi naman ng nagngangalang Shiva na mga lieutenant na masyado talaga tayong minamaliit ng hari ng silangan. Dapat mga commander at mga kapitan ang pinadala niya para nagsaya naman tayo kahit papaano. At bago nga tayo magtapos, sana huwag nyo kakalimutan mag-like dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel.
At kung may bago naman dyan, sana iwag nyo kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Iyon, salamat! 朝をむさぼり夜を吐き出しいかんとする